Meron po palang pangyayari sa Biblia na nasulat na itong Arkanghel Miguel at ang Diablo nagkaroon ng pagtatalo. Ang kanilang pinagtalunan ay ang tungkol sa katawan ni Moises. Ngayon, alamin natin sa Biblia bakit sila nagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Bakit nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Miguel Arkanghel at ng Diablo? Yung pagtatalo na ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, ano ito nagsalitaan, nag-uusap. Pagtatalo yan, pagdidibate. May pag-uusap. O kaya yung tinuturo ngayon na debating walang salitaan. Yun daw ang mas higher form of debate. Itong itinuturo ngayon ni KDR na yung pagdidebate, pwede nang mangyari yan nang hindi nag-uusap, hindi nagsasalitaan. Wag ho kayong magpaluko sa ganyang tagapagturo. Tatapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi sa wayin kanawa ng Panginoon. Dito po sa binasa nating talata, mga kapatid, mga ka-Bible study, makikita natin na mayroon palang nangyari na pagtatalo sa pagitan ni Arkanghel Miguel, ni Miguel Arkanghel at ng Diablo. Ano po yung kanilang naging pagtatalo dito? Ano yung naging paksa nila? Ano po yung pinagtalunan ni na Miguel Arkanghel at ng Diablo? Ang tungkol sa katawan ni Moises. Dahil po si Moises na lingkod ng Diyos, siya po ay namatay. Dahil po namatay si Moises, hindi nga po siya nakapasok doon sa lupang pangako. Natanaw lang niya mula sa malayo. Dahil po siya namatay, siya po ay inilibing. Tama po ba? O ngayon, meron po palang pangyayari sa Biblia na nasulat na itong Arkanghel Miguel at ang Diablo nagkaroon ng pagtatalo. Ang kanilang pinagtalunan ay ang tungkol sa katawan ni Moises. Ngayon, alamin natin sa Biblia bakit sila nagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Bakit nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Miguel Arkanghel at ng Diablo? Yung pagtatalo na ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, ano ito nagsalitaan, nag-uusap. Pagtatalo yan, pagdidibate. May pag-uusap. O kaya yung tinuturo ngayon na debating walang salitaan. Yun daw ang mas higher form of debate. Itong itinuturo ngayon ni KDR na yung pagdidebate, pwede nang mangyari yan nang hindi nag-uusap, hindi nagsasalitaan. Wag ho kayong magpaluko sa ganyang tagapagturo. Tinatawagan natin ng pansin yung mga dati nating mga kasama. Papayag ba kayo na harap-harapan kayong dinadaya, niluluko? Ang mga senador sa Senado, ang mga congressman sa Kongreso, pag mayroon pong batas na isinusulong doon, may mga panukalang batas, dumadaan ho ba sa debate o diskusyon? Ano po sagot ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Sige nga, pwede ho ba kayong mag-participate? Sa Senado, sa Kongreso, pagka mayroong mga batas na isinusulong para yan ay maapruban, saan po dumadaan yan? Di ho ba sa plenary debate? May tinatawag na plenary debate.
Napakatahimik po sa Kongreso, napakatahimik sa Senado. Pag tayo maniniwala dito sa tinuturo ni KDR na yan, debating walang salitaan, debating walang kibuan. Unang-una, sa ating mga dating kasama, hindi nyo ba napansin kung paano kayo niluloko ni KDR? Nagsalita siya na, kapatid na Eli, pwede po bang makipagdebate ng walang salitaan? Pinlay yung video ni Brad Eli. Exactly, that's my point. Palakpakan yung mga membro. Yung video ni Brad Eli, naka-cue na yon. Sinabihan na si Mel na i-ready. At pagka siya nagsalita, si KDR na, kapatid na Eli, kung papaanong pwede pong makapangaral ng hindi nagsasalita, ganyan din po, pwede rin pong makipagdebate ng walang salitaan. Exactly, that's my point. Nung i-play yung video ni Brad Eli. Hindi ho ba ano yun? Ano yun yung video ni Brad Eli, sinapchap na nila. At pinatunog na sinasang-ayunan ni Brad Eli yung sinasabi ni KDR. Samantalang may video rin si Brad Eli na nandyan, available pa rin. Sabi ni Brad Eli, pag yung pastor ayaw makipagdebate, ang ibig lang sabihin nun, walang bala yun. Walang alam yun. Dapat layasan yung ganung pastor. Hindi naman nila ginagamit yung video na yun ni Brad Eli. Yun ngang mga members ng MCGI na may sariling mga YouTube channel na nandoon naka-upload yung mga videos ni Brad Eli, ano ginawa nila? Inorderan nila na lahat ng YouTube channel na yan ay alisin. Mga videos si Brad Eli, wag na diyang i-upload. At wala silang karapatan na yan ay i-upload sa kanilang mga YouTube channel. Sabi kasi, ang kumikita lang kayo. Sabi nung, nabubuhay pa si Brad Eli noon Nagsalita na, na lahat ng mga YouTube channel na nag-upload ng mga video si Brad Eli, lahat doon shutdown. At kailangan sa kanilang sarili lang channel, YouTube channel, doon ang mga videos ni Brad Eli. Meron pong mga naingatan pa yung mga videos na itabi. Yung sinasabi ni Brad Eli na pag ang pastor ayaw makipagdebate at hindi mo rin pwedeng tanungin, ayaw magpatanong, manluloko yun. Pagka nakatago sa aparador ang pastor, manluloko, dapat layasan. Ayun po, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga closet, mga exiters sa MCGI, wag kayong magpapaluko dyan sa nagtuturo na yan na debate na walang salitaan, debate na walang ibuan, daanin na lang sa good works. Itong si Arcangel Miguel, ayon po sa Judas 1:9, nagkaroon ng pagtatalo si Miguel Arcangel at ang Diablo tungkol sa katawan ni Moises. Naalala ko pala yung mga X-Men. X-Man. Pasalamat sa apalit, dumulog sila kay Brad Eli. At sabi nung mga X-Man na yon, yung mga ex-INC member, Brad Eli, bakit po ayaw niyong labanan ng debate si Willie Santiago? Hinahamon po kayo ni Kuya, sabay daw kayong harapin. Ang sagot ni Brad Eli, doon sa nagtatanong na X-Man, ba't lalabanan yan? Tiwalag yan. Meron ba sa Biblia na yung tiwalag dapat pang labanan? Yun ang sinabi ni Brad Eli doon sa mga X-Man na gusto ng mga X-Man, magharap na kami ni Brad Eli.
Kaya yung mga fanatics na nagsasabing si Willie Santiago, nag-iingay lang ngayon yan kasi wala na si Brad Eli. Misinformed po kayo. 2010 pa lang ay si Brad Eli ay akin na pong binakbakan sa YouTube. 2016 may Facebook Live na. Talagang yun ang aking ino-offer kay Brad Eli na kami magdebate, magdiskusyon. Meron pang ang fanatic nung araw, nagsabi sa akin, kung talagang ako raw ay matapang, doon daw ako sa Apalit pumunta. Doon ko raw hamunin ng debate si Brad Eli. Doon daw ako magsalita. Ang sabi ko doon sa nagsabi sa akin na yon, kung sa pagiging matapang, matapang ako. Pero ako hindi uto-uto. Bakit ka kailangan ako pumunta ng Apalit? Nando ba si Brad Eli? Wala naman sa Apalit, nasa Brazil eh. Diba? Ba't ako pa pupuntahin sa Apalit, Pampanga? Para doon ako magsalita. Yung mikropono na hahawakan ko kontrolado ng AdPro. Hindi rin ako madidinig doon. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sinasagot ko lang po yung yung dating nagsabi na kung matapang ka talaga, Willie Santiago, doon ka sa Apalit pumunta. Doon ka magsalita, doon mo hamunin si Brad Eli. Sabi ko, kung sa pagiging matapang, matapang naman ako, pero hindi ako uto-uto. Para ako doon magpunta sa Pasalamatan, sa Apalit, Pampanga. Paano ko makakapagsalita doon? Paano ko madidinig? Papatayan ako ng mikropono. Nakita ko na po yan Noong araw sa consultation, pagka ang nagsasalitang miyembro ay hindi sang-ayon kay Brad Eli, pinapatay ng mikropono. Sesenyasan lang na ganun pag sumenyas ng ganun, wala na. Dal na yung audio mo. Kaya paano ako'y pupunta pa ron? Sa Pasalamatan. Wala nga si Brad Eli. Sabi ko, dito sa YouTube, dito sa Facebook, online, hanggang Brazil, real time, napapakinggan ni Brad Eli sinasabi ko. Tama po ba? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, na mga ka-Bible study, meron pa pong nagsabi, Willie Santiago, ganito gawin natin. Para ikapansinin ka ni Brad Eli sa hamon mo. Ilagay mo ng formal ang hamon mo. Magpadyaryo ka. Sabi sa akin noong isa pang fanatic. Sabi ko naman doon, kaya mo bang garantyahan sa akin na pag ako'y nagpadyaryo, doon ko nilagay yung hamon kong debate, ilalaban sa akin si Brad Eli. Pagkadating dyan, hindi ko pwedeng mabigyan ng garantya. Ano ka ako gusto mong mangyari sa akin? Pagasusin mo ko. Tapos hindi pala sigurado na makikipagdebate si Brad Eli. Noong araw po, maraming mga sumasawsaw na mga fanatics sa usapan. Gusto nila ako ay magpalathala pa sa dyaryo ng formal na hamon sa debate. Magkano po yung gagastusin para sa isang formal na hamon sa debate na ilalagay sa dyaryo, ilalathala. Kung mga 100,000 lang kailangan merong ka. Tapos hindi naman pala siguradong lalaban. Sabi ko gusto niyo akong paggastusin. Samantalang ako si Brad Eli, dahil matagal niya ako nakasama, nung araw madali naman niyang makipagdebate kahit nga lisinggero sa kanto pinapatulan nung araw Bakit pagdating sa akin kailangan pa ilagay sa dyaryo, pumunta ng Pasalamatan. Ayun. Kaya para sabihin ako ngayon lang nag-iingay, hindi ho totoo yan. 2010 pa lang. Nagdeklara na ako ng all-out war kay Brad Eli. Kaya lang, yung mga miyembro, pinagbawalan ni Brad Eli manood sa akin. Sinabihan na kayo magkakasala.
sa Diyos pagka kayo nanood nakinig kay Willie Santiago.